Ang dami ko nababasa na komento ng mga kapwa natin Pilipino na yung iba masayang masaya pa sila na mababawasan na daw yung mga student, buti na lang nawala na daw yung mga tourists, and at the same time do sa temporary foreign workers buti na lang daw from 30%, 20% na ngayon 10% na lang yung kukunin. So mabibigyan na daw sila ng chance yung mga PR and residents na po dito. So hindi ko naman sila masisisi kasi talaga yung bahay ang mahal na po. Yung accommodation po talaga dito ang pinakamalaking napupuntahan ng sahod natin. And yung mga bilihin talagang mahal na naman. Wala tayong magagawa dyan. Nang inflation naman nangyayari yan sa lahat eh. Ngayon, habang binabasa ko yung mga komento, sabi ko bakit parang tuwan-tuwa pa yung mga kapwa natin Pilipino na yung mga kababayan nila ganun ang sinapit na yung iba uuwi na. Kung tutusin po, kung titingnan lang po natin yung tamang pangyayari, ang pagpasok po kasi ng tourist na kung saan binibigyan nila ng pahintulot na yung mga tourist na pupunta rito ay ina-allowed nila na makapaghanap ng working permit at hindi nalalabas ng bansa at dito na ipaprocess yung kanilang LMIA para maging working permit. Hindi kagaya po kasi dati. Di po ba dati may mga videos na kayo napapanood na i-invite si kababayan natin na mag-tourist dito, i-invite siya ng kamag-anak, then pagpunta dito, dala-dala yung mga requirements. Ang totoo, naghahanap ng trabaho. So bawal po yun. Pero may mga nakakalusot pa rin pag nakahanap ng employer, uuwi ng Pilipinas habang ipinaprocess yung working permit, saka po babalik. Ngayon, gobyerno po mismo ang naglabas ng pahintulot na noong February 28, 2023 hanggang February 28, 2025 na kung saan yung mga tourists hinahayaan nila na makapasok ng Canada at kung makakahanap sila ng employer na willing mag-offer ng LMIA, hindi na sila lalabas ng Canada at dito na ipaprocess yung kanilang LMIA para maging working permit at diretso na po silang makakapagtrabaho. So ang nagbigay pahintulot po nun ay ang gobyerno. Ngayon, syempre, kung ikaw ay may pera ka, may kakayahan ka mag-tourist, marami po ang nakaisip na, ay pwede pala magtuturist ako and then maghanap ako ng trabaho. So marami ang nag-take advantage nung ganong policy. So lahat sila halos mga nagsipag-tourist, yung iba pinairal, pinagana nila yung pera nila para makapaghanap sila ng trabaho dito. Kaya dumami ng dumami yung tourist na naghahanap. Yun nga lang, nasamantala sila nung mga, sabi nga nung mga nababasa ko. May mga consultant din kasi na mapagsamantala na ang mangyayari, dahil alam na kailangan mo ng trabaho, sisingilan ka ng mahal na LMIA, pagbabayarin ka ng mga kung ano-anong fees para lang hindi ka nalalabas ng Canada at magkaroon ka ng working permit. So hindi naman naiisip nung kababayan natin na nagtourist dito dahil nga mapera, na hindi niya naiisip na ang mahal ng binayaran niya. Milyon na yung binayaran niya para lang sa working permit. So in short, marami yung nanamantala na makapunta dito ng tourist into working permit at marami din ang nasamantala nung mga nagpanggap na consultant at yung iba naman ay nagpapabayad na para lang magkaroon sila ng working permit. So kung tutuusin, dapat naisip din ng gobyerno ng Canada kung ano yung kahihinatnan nung inilabas nilang policy na maaaring i-take advantage yun ng mga taong mapepera na magtuturi sila dito and then dito sila maghahanap ng working permit. And then dun sa student naman, marami nga tayong nababasa din na dapat sila ay pauwiin after nilang mag-aral kasi nga student sila. Huwag silang umasa na sila ay mapi-PR o magkakaroon sila ng permanent resident dito na status dahil sila ay student. Hindi niyo po ba naisip na gobyerno din ang naglabas ng ganyang polisiya na kung saan once na ikaw ay student, pwede mong makuha yung asawa mo ng naka-open work permit at magtrabaho dito. At the same time, kasama mo na rin yung mga anak mo. So syempre, kung mapera ka, ang iisipin mo, mag-student na lang ako kasi walang ibang way para makapasok ako ng Canada. So kahit tapos ka na, nag-aral ka na, maganda na yung trabaho mo. Yung iba nga po, ang gaganda na ng trabaho, iniiwanan nila. Yung iba, may mga ipon na, may mga negosyo na. Nag-i-student sila dito sa Canada. Kasi nga, imagine niyo naman, kasama na kagad yung asawa mo, kasama na kagad yung mga anak mo.
Kahit pa sabihing ang purpose talaga, ang utak mo talaga hindi mag-aral kundi magtrabaho din. So ang nangyayari, yung study permit na kinuha mo is upfront na lang, para lang yung asawa mo open work permit, magtrabaho siya kahit saan, kahit double job, triple job, and at the same time yung mga anak mo nag-aaral dito sa Canada. So hindi ba dapat naisip din ng gobyerno kung ano yung kalalabasan ng kanilang policing inilabas na yan, na kung saan pag nag-student ka kasama na yung buong family. So syempre kung mapera ka, even ako sa totoo lang, kung mapera ako, baka student din dati yung green hub ko, kasi nga kasama na yung buong family. So kung i-analyze po nating mabuti, ang lahat po ng nangyayaring ito ay kasalanan na rin halos ng gobyerno. So can you imagine guys, napakarami po dito nang nababasa ko na komento ng mga caregivers na ang tatagal na po dito. May nakita nga ako at nabasa ng mga komento na 5 years, 6 years, 7 years, 8 years na hindi pa rin po sila permanent resident dito. So ang tatagal na nila, nagbabayad naman sila ng tax, nakakatulong sila, nakakapag-contribute sila sa gobyerno, and then biglang inilabas nga yung policy na kung saan kapag kayo dumating dito ng caregiver, landed, PR na po kagad. So ang dami ang umalma na ang tatagal na daw nila dito, bakit hindi sila bigyan ng chance na maging PR? I don't know. Siguro naman yung iba, bakit ang tatagal na? Baka hindi pa sila nakakapasa ng CELPIP or IELTS. Baka yung iba naman kulang ang pera, walang pera, or requirements, may problema. Hindi po natin alam. Kaya marami ang umalma. Ang tatagal na daw nila dito, bakit hindi na lang sila yung i-PR, at kung di yung mga pagdating pa lang PR na kagad? Hindi po ba yung nakaraan ang sabi nga doon sa news na they will help yung mga tao na nagko-contribute sa gobyerno? So sabi nga nung mga nababasa kong caregiver, bakit kami ba, hindi ba kami nagko-contribute sa gobyerno? Bakit yung iba kadarating pa lang PR na kagad? So medyo nagkakasilipan na. May mga butas din talaga na hindi may iwasan, na talagang sabi ko nga kung ano yung nangyayari ngayon dahil na rin yun sa mga nagiging desisyon ng gobyerno ng Canada. Alam niyo po kasi mga kababayan, majority do sa mga nakausap kong mga student and tourists, alam nila sa sarili nila na kahit malaki yung ginastos nila, okay lang. Even nga yung iba na may mga negosyo na sa Pilipinas, maayos na yung stable na yung trabaho nila. Ang habol po kasi nila is malayasan na yung bulok na sistema ng gobyerno sa Pilipinas. Siguro may mga hindi silang magandang karanasan sa nangyayari sa Pilipinas, kaya pinangarap nila na makarating dito, na baka sakali daw dumating yung araw na makuha nila yung permanent resident. Even yung mga tourist, nagbabaka sakali sila na makakuha ng working permit, and dumating yung time na makapag-apply din sila ng permanent resident dito at dito na manirahan. Yun po yung mga rason nila Yung iba kahit magaganda na yung estado sa Pilipinas, may mga negosyo na, pinipili pa rin nilang pumunta rito kasi nga para sa kanila hindi na maganda yung nangyayari sa Pilipinas. Yun nga lang po, marami sa mga kababayan natin ang nasamantala. For example, student. O-operang kayo ng magandang mga salita ng mga nakakausap ninyo, punta kayo dito sa Canada, makakapagtrabaho kayo, mababawi nyo at diretso kagad ng PR. May mga ganun pong pangako Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, di po ba? Nung try na nag-inquire ako ng student, sabi sa akin, mababawi mo yan. Pagdating mo doon sa Canada, mag-double job, triple job ka kasama asawa mo. And kung wala kang pera, akin na yung inyong land title. Buti na lang po hindi ko green hub. And doon naman sa mga tourist, marami ako nakikitang offer dati sa tourist na sabi sa kanila, mag-tourist muna kayo dito, and then pagdating nyo dito, makakuha kayo ng trabaho, papasok kayo, magbabayad lang kayo. Ayun ang nangyari nung nakaraan, may nagrarally na grupo ng mga tourist dito sa Vancouver. Tama na! Sobra na! Refund na! Tama na! Sobra na! Refund na! Refund na! Panawagan ay refund sa mga Pilipino na pinangakuan umano nila ng trabaho kapalit ng libo-libong dolyar. Nagpunta po kami ng Canada as tourist, and dito po sana ipapromise yung work permit as promised by the CEO, pero wala pong nangyari. Panawagan na refund at itigil ang labor trafficking. So kasiraan po yan sa ating mga kababayan, dahil unang-una nagpunta kayo dito ng tourist, and then nagrarally kayo diyan dahil nga nagbayad kayo doon sa agency ba yun o consultant na hindi naman kayo nahanapan ng trabaho. Ito yung isang bagay kasi na napansin ko pagdating dito sa salitang Canada, marami sa mga kababayan natin ang madaling magpadala doon sa mga matatamis na salita. Hindi ko naman masisisi yung iba kasi kadalasan yung iba nagagamit din ng social media. May mga sinubaybayan
meron ako ditong mga content creator, vlogger, nakadalasan pa ulit-ulit yung post nila na nilalagay nila, kami dito sa Canada, sumasahod kami ng ganyang kalaki. Kayo dyan sa Pilipinas, ganyan lang kaliit. Laging comparison, Canada, Pilipinas, Canada, Pilipinas. Dito kami sa Canada, ganito. Kayo dyan sa Pilipinas, ganyan. And may nabasa pa akong mga post na ang nakalagay dun sa ano nila, dito sa Canada, ganito kaganda, nasa maling bansa ka lang. So sinasabi nila, maling bansa daw yung Pilipinas. So laging comparison. And may mga naghihikayat, nag-encourage na pagdating nyo dito sa Canada, ganito, ganyan, ganan, kahit na walang maayos na information. Kaya sa mga susunod na araw po, bibigyan ko po kayo ng mga legit immigration consultant na kung saan hindi po ako konektado, pero nakapalo po ako. Kasi yun ang problema doon sa mga nasa Pilipinas na hindi naman natin masisisi. Nasa Pilipinas sila, wala silang idea kung sino talaga yung mga legit immigration consultant. Kasi kadalasan po, hindi naman natin masisisi yung mga nasa Pilipinas na ang mga naipapalo nila yung mga fake na immigration consultant, yung mga vlogger na ang habol lang makapag-upload sa reels nila at makagawa ng content para may views sila at doon sa engagement nila. Kahit na ang nababasa ko kasi doon sa mga comments nila kahit na ika nga ay wala yung full information doon sa vlog na ginawa ng isang content creator or vlogger, ang comment ng mga kababayan natin, how to apply po, paano po makarating dyan, ganan. Kapag nakapalo po kayo dito sa mga ipinalo ko na legit immigration consultant, talagang magkakaroon po kayo ng idea kung paano po kayo makarating dito. And at the same time po, do your own research. Wag po kayong basta-basta maniniwala do sa mga napapanood ninyo dito dahil yung iba po ay payabangan. Yung iba po ay post ng kung ano-ano para ma-encourage kayong pumunta dito sa Canada. May mga hindi naman nila pathway, papasukin nila kahit wala silang idea kung ano-anong sasabihin nila. Merong yung walang idea sa student, biglang magiging vlogger sa student. Walang idea sa ganitong province, magkaka-idea sa ganitong province. So kahit papaano po, pag dito po kayo nakapalo sa mga legit immigration consultant po na sa susunod na araw, igagawan ko po ng vlog yung list ng mga immigration consultant na ipinalo ko at doon po kayo talaga makakakuha ng idea on how to apply here in Canada. Kung ano yung pathway na para sa inyo para makarating po kayo dito sa Canada. So hanggang sa muli, don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano makapagbigay tayo ng maayos na informasyon sa ating mga kababayan na nangangarap makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. Grocery muna tayo. I love you all. God bless. Bye-bye.